Bagyo. Saan si Tatay Ray? Ha? Nasaan si Tatay Ray? Saan? Saan? Saan si Tatay Ray? Saan? Tatay Ray? Nasaan ba yung amo nyo? Ituro nyo nga ako. Magandang tanghali po sa ating lahat mga kabayan. Yes, finally, nandito na naman tayo kay Tatay Ray. Yes, magandang tanghali, pero tanghali siya mga kabayan, no? 12:20 o 12:30 po mga kabayan. Pero ang lamig ng hangin. Kita niyo naman yung hampas ng hangin mga kabayan, no? Kaya maraming salamat po kay Dr. Ella Paragna na ibsan yung aking lamig dahil sa magandang kasuotan ko ngayon. Galing ito kay Dr. Ella. Ayan, thank you so much po. Talagang swak na swak sa ganitong pwede sa tag-init, pwede sa taglamig. Kaya nandito kami ngayon kay Tatay Ray dahil maraming nag-request mga kami kumusta na daw si Tatay Ray. No, ano daw ginagawa niya, baka wala daw dito, nagkasakit daw, kung saan na daw, etc. etc. So, nandito po kami ngayon para masilip muli natin si Tatay Ray po mga kabayan. Alam niyo naman, super busy, sobra. Kaya ngayon lang tayo nagkaroon ng time na mabisita natin kasi ang area namin is nasa Pampanga na. Then anong oras kami lumalayas ng Rosales, then anong oras na rin kami umuwi ng Rosales. So super duper layo na yung distance, lalo na dito kay Tatay Ray from Rosales to Alaminos, ilang oras din, 'di ba? Kaya bihira na talaga natin. Ganun talaga mga kabayan. Hindi lahat ng pagkakataon ay lahat ng ating mga napupuntahan ay mabalik-balikan natin. Ganon talaga. Unless lang kung talagang may mga project pa or talagang malapit lang, no? Or talagang doon, yung area natin, magstay tayo doon. May mga pagkakataon na naiiwan natin. Talagang ganyan, no? Talagang ganyan po mga kabayan. So ngayon, kumustahin natin. Oh, mukhang nandyan si Tatay Ray. Nag-ingay yung mga dugis niya. Ha? Aba, marami na siyang mga dugis mga kabayan. Iba na naman ngayon. Kasi, ayan o, maliliit pa. Yung dati mga dugis niya, nasaan na kaya? Bakit? Ang daming kahoy ni Tatay Ray. Siguro na to, anong bagyo. Saan si Tatay Ray? Ha? Nasaan si Tatay Ray? Saan? Saan? Saan si Tatay Ray? Saan? Saan si Tatay Ray? Tatay Ray! Diyos ko mga kabayan. Nagganda gulo-gulo ang palibot. Iba talaga no kapag alam mo yun? Iba talaga kapag yung may babae sa bahay. Iba ang pag-aasikaso. Number one, tulad ng paglilinis, no? Katulad nito mga kayo, malalago na itong mga mga halaman na yung parang ang purpose ko sana dito mga kayo, katulad nito, kapag sobrang laki na or haba na, magiging arko, ganyan. Yung pag ganyan sana mga kabayan, oh. Ayan, pag humaba na itong mga yan, anuhin ko yan, talian ko yan, lagyan ko ng guide para magiging arco siya. Pero dumaan ang tag-ulan, no, tag-ulan, 'di ba? Tag-ulan nung mga nakaraang buwan. Ngayon na naman medyo uminit-init itong buwan na to, pero medyo namatay siya.
Ayan yung iba, ayan, wala nang laman. Yung iba nagkanda basag-basag. O dito, na ano dito, na nalinis, sobrang sukal na. Na busy siguro si Tatay Ray sa ibang gawain. Pati yung tubo niya, ang lago-lago na ng tubo niya, oh. Ayan oh, ang lago na ng tubo niya mga kabayan. Oh, nung pumunta tayo dito, ilang piraso lang yan. Tapos maliliit ngayon, ang hahaba na. Tapos yung mga ano ko dito, mga ibang halaman, ayan, tulad niyan, sobrang sukal na talaga dyan mga kabayan, oh. Kasi kung malapit lang tayo mga kabayan, maano ko yan, mabawasan para maganda yung tubo niya. Ayan, ganyan. Pati ito, ayan oh, ang kakapanan nito. Oh, dapat ito ililipat. Maganda pa naman ito mga kabayan. Ayan oh, para siyang plastic. Oh, katulad nito oh. 'Di ba? Ang ano na, ang haba na niya, humaba na siya. So pwede ko na itong gawing ano, arko. Ito hindi naman okay naman dito oh. Ayan. Oh, dito maganda, lumago naman siya dito mga kabayan. Kulang lang siya sa alaga. Maayos naman, kulang lang sa alaga. Pati yung puso natin, okay naman. Nandito pa rin. Kailang yung kubo ng ano, ng gripo ay ano, tawag nito, naalis, nilipad ni Mr. Yuan or ni Mrs. Yuan. Iwan ko kung, aray ko. May tubig pa naman. Ano yun? Bakit ganun? Na ano kasi, na tawag nito, yung parang bumaba yung dito niya, oh. Kailangan iganan pa para dyan dadaan yung tubig. Ay, Diyos ko, apo. Niligo pa ako ng gripo ni Tatay Rome. Tapos ang bahay mga kabayan, hindi na ano ni Tatay Ray yung bahay. No, sa sobrang busy talaga ni Tatay Ray. Pag walis nga, hindi na maasikaso ni Tatay Ray eh. Siyempre, sobrang ano niya busy mga kabayan. Ayan oh. Tatay Ray! Nasaan ba yung amo nyo? Ituro nyo nga ako. Ha? Lola Elina! Nasaan na si Tatay Ray? Tingnan nga natin dito sa likod. Buti mababait yung mga aso. Tumatawa lang sila pero hindi sumusugod. Buti mabait yung aso. Kasi may baka na kasi si Tatay Ray. No, may baka na si Tatay Ray. Ngayon, hindi natin alam. Ang kapal ng tubo dito sa likod pala. May baka na si Tatay Ray. Hindi ko alam kung isa dyan sa ano, yan mga baka na isa dyan kay Tatay Ray or nandoon. No, may baka na yun si Tatay Ray. Kung hindi ako nagkakamali, 3 na ata. Pero isa alaga, pero yung isa sa kanya na. No, and then, sabi nga niya, nung nakatanggap siya ng pera na binay doon kay Lola Elena na ano, na nakabangga sa kanya, ay hindi ko alam no na dapat ibibili yung ni Tatay Ray ng another baka para may alaga daw siya. Pero naon siya yung mga kabayan kasi sabi ni Tatay Ray ay nahiram yun, lahat nahiram mga kabayan na walang bayad-bayad. Hindi ko alam until now kasi matagal-tagal na yun ay nabayaran ba or hindi. O paano lang mga kabayan kay yung mga abuloy ni Nanay ni Lola Elena kung binigay ko na nandito sa akin na galing sa sponsors natin kundi wala. No, nag-iwan pa ako mga kabayan ng ano kahit papaano para sa 1 year. Ano 1 year ba yan? Babang luksa yung ganon. No, hindi ko talaga binigay lalo nang nalaman ko na inutang lahat ang pera na nanggaling sa binayad sa kanila, kundi lalong hindi ko binigay yung sobra, no? Tinago ko para meron kaming gagamitin sa luksang babang luksa po mga kabayan. So hindi natin alam ngayon kung nasaan din si Tatay Ray, no?
Parang mga aso lang nakatira dyan. Oh, parang ano na siya mga kabayan, parang wala nakatirang tao. Parang wala nakatirang tao. Dito nga, buksan nga natin dito sa kusina. Hindi naman nakalak. Hindi. Ayan no. Tira nga na. Nakaganyan. Ay. Oh, may pusa din sa loob. Ay, Diyos ko mga kabayan. Iba talaga pag ang nakatira lalaki. Wala talaga mga kabayan, no? Wala talaga. Diyos ko, ang daming jin doon. Ang daming bote ng jin. Ito, pundador pa. Ang laki ng pundador mga kabayan. Siguro nung nung Pasko, New Year. Di ba? Hoy, Diyos ko, dati mga kabayan, ako nandiyan. Talaga, buting tingin ko yan ngayon mga kabayan. Wala na. Talagang napakaano na ni Tatay Ray. Ay, Diyos ko, ano nang yan? Pati yung pintuan mga kabayan, nagkandagotay-gotay. Inano na lang pala niya to mga kabayan. Sinabit na lang pala talaga niya to. Ayan o. Wala na. Sinabit na lang talaga ito yung pintuan niya. Para lang kunwari may Ay, Diyos ko. Oh. Alam mo sila ang bayan kapag dinilinisan. Tapos, ayan mga kabayan. Bakit yung kaya, marami akong binigay na kubo mga kabayan na alagaan. Nung binibisita ko, maganda pa rin, no? Kaya lang, syempre, ang bahay mga kabayan, kahit anong tibay, anong ganda, kapag hindi mo na alagaan, magiging mukhang abandon siya, rorupok, papangit, papangit po mga kabayan. Medyo matagal na talaga to kay Tatay Ray. Siguro mga 3 years na, Pero hindi lang talaga siya na dinaalagaan mga kabayan, Kasi nung pumunta kami dito, kahit nung last year lang, okay pa naman siya mga kabayan. Siguro pag narupok yung mga kabayan, ito, hindi naman tururupok yung kusina. Diyan talaga matulog si Tatay Ray. Hindi naman yan rurupok kasi paano ay simentado dyan. Kung bibigay ito, pero hindi pa naman siya ganun kaano. Kaya lang syempre iba na sa sa dating natin mga kabayan last year. Yung mga gamit okay pa naman, ayun mga buo pa naman yung mga gamit mga kabayan. Ayan, wala. Akala ko si Tatay Ray, si Makoy pala ang paparating. Katulad nito mga kabayan, nung nabubuhay si Lola Elena, Diyos ko, wala kang makikita ditong halos. Wala kang makikitang ganitong dahon sa harapan ng bahay ni Lola Elena. Talagang niya, kahit matanda na siya, talagang maaga yun gigising at magwawalis. After niya magwalis mga kabayan, hindi mo rin siya makita, Ngayon lang ako pumunta dito mga kabayan na ganun na kalalaki at kahaba yung damo dito. Pero nung nabubuhay po yung mga kabayan, hindi ganyan kalaki yung mga damo. Dahil talagang si Lola Elena ay dinadamuhan niya yan hanggang doon sa may laking puno. Malinis po yan, paikot na ganyan, paikot na ganyan. Kaya last time na bago siyang namatay mga kabayan na pumunta tayo dito, ay nung nakaburol siya, ay may mga pa dyan, may mga talong pa dyan na malalaki ang bunga, na malinis pa. Pati dito mga kabayan, wala kang makitang dahon dito sa likod ng bahay. Wala, as in, malinis dito. Ayan. Pati dito, yan, hindi mo makitaan dyan na na masukal yan, hindi. Hindi yan mga kabayan. Ngayon, nung dating taniman natin dito mga kabayan, ayan, taniman natin to. 'Di ba? Nagtanim tayo ng mga ampalaya, sitaw, at iba pa. Marami yan, Ngayon, pumalit ang Kasi nga, si Tatay Ray, hindi natin alam kung anong pinagkaabalahan ngayon. Kasi sabi niya, meron siyang sinasaka ngayon, At itong likuran ay palay to dati.
na sabi niya ay siya ang pinababantay, siya ang nag-aasikaso dyan. So hindi natin alam, baka nandoon na naman sa kabilang bukid na meron na naman binabantay doon. Ang uwi niya dito is gabi na lang, magbihis, kakain, matulog, tapos doon na naman. So ganyan siguro ang nangyari. Plus, dagdag pa yung baka niya mga kabayan, di ba? Nadagdag pa yung baka niya, kaya wala. Hindi na talaga maasikaso kasi buhay ni Tatay Ray nasa bukid. Hindi dito lang sa bahay na nag-aantay ng ayuda. Sobrang busy po niya. Talagang ganito. O pati yung ano mga kabayan, yung mga tawag nito, yung mga halaman natin gumapang na doon sa ilalim ng bahay. Oh, sa sobrang haba na. Ayan oh. Kasi nahulog siguro yung ano natin, hanging plant na ganito. Gumapang na sa lupa. Ay talagang ano, ang haba pala, hindi lang pala gumapang. Galing pala dito na ano, na humaba na ng bongga. So paano kaya ito ngayon? No, wala man si Tatay Ray. Anong gagawin natin? Tapos kasi may number siya, natawagan niya, wala. So tinatawagan din yung number ni Tatay Ray, wala din. Hindi na makontak. Kaya sabi ko, sumugod tayo kasi nandoon lang yun. Kung busy man, sabi niya, tinuro niya. Yung bahay nandiyan, ay yung sinasaka niya dito lang or dyan. Pero wala naman siya. Inikot doon ni Makoy, wala din. Tinatawagan yung number, wala din. So hindi natin alam ngayon kung nasaan si Tatay Ray. Okay, sige. Titinan natin mamaya mga kabayan kung nandito si Tatay Ray. Titinan natin. Mag-lunch lang tayo sa labas kasi wala eh. Mag-stay tayo dito. Wala kaming baon. Hindi namin alam kung kailan darating si Tatay Ray. Balikan na lang namin mamaya. After lunch, silipin namin ulit. Pag wala, hindi ko alam kung iwanan ko dyan yung ayuda niya, kung paano. Ayan no, nag-uuling din ata siya mga kabayan. Kaya nga, ganyan kabisi si Tatay Ray. Ayan no. Malaman nag-uuling din yun kasi ang daming kahoy na binuwal ni Bagyong Yuan mga kabayan. Ayan, ginagawa din yung uling. Ganyan nga kasi pag si Tatay Ray, hindi yan mapipirmi ng hindi yan mapipirmi ng bahay. Kaya nung nabubuhay pa si Lola Elena, laging mag-isa dyan at laging nakatakas, laging tumatakas kasi nga walang magbantay sa kanya. Pero in fairness naman, pag naiiwan dyan si Lola Elena, malinis yung bahay. Kahit yung loob na hindi masyadong malinis, pero ang palibot, magaling magwalis, no? Magaling magbunot yun at magwalis mga kabayan. So antayin namin mga 30 minutes mga kabayan or isang oras. Sige, antayin natin. Antayin natin bago tayo lalabas at mag-lunch. Sige, antayin natin kasi sinubukan nila eh. Umalis sila, hindi pa bumalik, inikot ng ating team. Wala yung truck dyan. So antayin natin ng mga isang oras para baka uuwi na rin yon dito mag-lunch. Pero lunch time na eh. 12 na. Past 12 na mga kabayan. Pati upuan. Sana nandoon lang sa dating inaanuhan niya. Pinupuntahan niya mga kabayan. Ayan. Meron pala. Oh, marami pa rin tubig. Hindi pa rin nagbago yung tubig mga kabayan. Marami pa rin. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.